Okay, so kailangan nyo ba talaga mag-invest sa mga expensive na gear to start vlogging? Well, the answer is hindi. Gusto ko i-emphasize dun sa sinabi ko kanina yung to start vlogging. Straight to the point na, okay? Kung gusto mo talagang mag-upgrade yung quality ng vlogs mo, of course, kailangan mo talaga mag-invest sa higher quality na gears, like yung camera. But for some na nag-hesitate magsimula dahil phone lang yung gamit nila or wala silang camera, kagaya ng mga ibang vloggers na nakikita nila, well, pwede talaga kayong magsimula kahit sa phone lang. Nung nag-start ako mag-vlog for about a year or two, yung Samsung Galaxy na S7 Edge lang talaga yung gamit ko nun, tapos ina-attach ko lang siya sa tripod. And by that time, na ginagamit ko yung phone na yun for vlogging, na-release na yung phone na yun mga 7 years ago pa. Kung quality lang talaga ng vlogs ko yung pag-uusapan ng mga panahon na yun, talagang kailangan ko mag-upgrade. But hindi ko ginawa yung excuse para gawin yung gusto ko talaga gawin. Minsan talaga, kailangan natin bumawi sa editing. But of course, alam naman natin yun na hindi talaga lahat basta-basta madadaan sa ganun eh. Pero kung nagsisimula ka pa lang talaga and you don't want to spend too much para lang magsimula ng vlog na hindi ka naman sure kung magkakaroon ka ng profit, yung immediate na gamit lang talaga na meron ka, like pwedeng lumang camera or phone na gamit mo lang. At least, mapapractice mo yung craft ng vlogging sa mumurahing equipment lang. Parang sinusubukan mo lang muna i-introduce yung sarili mo pagdating sa vlogging and then titignan mo kung kaya mo or gusto mo talaga. So kung magde-decide ka na hindi ituloy, at least hindi ka nag-spend sa mga expensive na bagay na, alam mo yun, hindi mo naman gagamitin in the long run. Marami kang makikita sa Facebook Marketplace na mga second-hand na camera na hindi masyado nagamit. Yun yung mga hobbyist lang o yung mga nag-attempt mag-start ng vlog but they realize na vlogging is not for them. Para kasi sa akin, kaya gusto ko mag-upgrade ng gear kasi hindi lang for vlogging yung ginagawa ko. Someday, I want to use the gears that I have sa mas professional na work. Sa nanonood din to na gusto lang mag-start mag-vlog but hindi interested para magsimula ng professional work, siguro yun yung pinagkaiba natin. I suggest talaga na magsimula lang talaga muna kayo sa camera or sa whatever gear na meron kayo. Ang dami kasi dyan na hindi lang confidence yung reason nila kaya hindi sila makapagsimula, but yung gear din na gusto nila gamitin. Tsaka ito pa isa, wag nyo iisipin na kapag bumili kayo ng gear, someday meron niyang return through vlogging. And if you decide na mag-invest or mag-upgrade ng gear, always keep in mind na pwedeng hindi nyo mabawi yung ginastos nyo dun sa gear na yon through vlogging. Kasi hindi natin alam kung magiging profitable to or magiging mamomonetize yung channel nyo sa YouTube. Sometimes, makuha mo lang talaga yung motivation mo sa mga simple bagay like for fun. Okay, so today is Tuesday and nung Sunday galing kami sa Puerto Azul. Hindi ako masyado oh shit, pindot ko yung wiper. Hindi ako masyado nakapag-shoot ng video doon kasi sobrang hassle ng parking. Ang ganda sana nung lugar and meron dong golf course na pwede mong pasukin pero parang bawal. Ewan ko, wala namang security kasi. Ipapakita ko na lang yung konting footage na nakuha ng camera pati ng drone. Okay, so last week umorder ako sa Lazada nung podcast microphone. Hindi ko pa siya na-testing ng buo, na-unbox ko lang siya. Mamaya itatry ko i-sync yung recording dito sa video and then tignan natin kung maganda yung audio output. Excited ako sa mic na yun kasi ang tagal ko na gusto magkaroon ng ganun. Tingin ko magagamit ko siya sa mga video tutorial or podcast. So yun, uwi na. Let's go! Because I'm loved by my fam and all my people from above. Screaming LLVJ, window down on the freeway, smiling at the So clouds. makikita niyo itong pusa na to. Nasa na yan? Ayan. Sobrang nakakaawa na yung itsura ng pusa na to. Actually, hindi naman talaga namin siya pusa. I mean, stray cat lang siya na, alam mo yun, nagpapaikot-ikot dito tapos gara na itsura niya eh. Puro sugat na tapos wala, parang minsan may times sa mahina na talaga siya tignan. Pinapakain kasi namin lagi kaya parang dito siya nag-i-stay sa may tapat namin. Kaya kahit saan ako pumunta susunod dyan, tingnan mo. Yo! Pag nakita ng mga aso ko to, magalit yung mga yun. Kung may budget lang ako ipa-vet to, tagal ko na ginawa. Madalas talaga pinapakain namin sa kanya mga tira-tirang pagkain lang or minsan yung mga dog food binabato na lang namin kaya parang makalat. Ayun. Nakakaawa, sobrang nakakaawa tong pusa na to. Kaya kung sino man may-ari niyan na makakapanood ng video na to na taga dito, well maawa na kayo kasi
Ayan, nakakalbo na. Narinig kaya yun? Anyway. Okay, so hindi ko sure kung magsisync yung audio nito. Sa totoo lang, first time ko siya gamitin for recording. Pero kung ang pagbabasehan is kung ano yung naririnig ko dito sa pinoproduce ng mic, ang ganda talaga ng tunog. Pang podcast talaga tapos worth 600, feeling ko na sulit talaga. Ang gamit kong recording software ngayon is yung Audacity. And then, ayun, tignan na lang natin kung masisync, tignan din natin kung maka-capture niya pati yung tunog ng electric fan. Yun nga yung binanggit ko kanina, in-unbox ko lang siya last time, pero hindi ko pa talaga siya actual na tinetesting, tapos i-sync din sa camera. When it comes to aesthetic design ng mic, pwede na, for worth 600. Well, sale ko kasi siya nabili, so hindi ko alam kung ano talaga yung original price niya. So, kung i-score natin yung aesthetic look ng mic tapos i-consider na rin natin yung presyo, bibigyan ko siya ng score na 9 out of 10. Medyo naging bias yun kasi nga black. Favorite color ko. Yung audio quality based sa pakikinig ko kanina, medyo mahina lang yung gain niya kahit naka-maximum na. But the good thing is hindi na-record talaga yung background noise. So siguro 9 or 8 out of 10. Yung usability or pagiging user-friendly niya, ewan ko kung tama yung term na ginagamit ko kasi first time ko naman mag-review, isasaksak mo lang siya, hit record, and that's it. Napakadali niya gamitin. Pwede mo siya magamit sa computer or sa phone. Yung microphone stand or ano bang tawag dito sa long arm na to, goods din naman siya pero parang may pagka-cranky minsan or parang bibigay. So, i-scorean ko to ng 6 out of 10. Again, this is just a 600 pesos na podcast mic. And for me, yung overall score niya, tumataginting na 9 out of 10. I'm excited na gamitin to sa mga future vlogs, sa mga tutorial. Kailangan ko na rin kumain and magtira ng pagkain para kay Mingming na nasa labas. Yun nga, sobrang nakakaawa ng pusa na yun. And kung may willing mag-adapt sa kanya, please comment down below. Nakita nyo naman yung condition niya, hindi na talaga siya ganun kakinis kasi nga siguro matanda na rin yung pusa tapos hindi ko alam kung meron siyang sakit na or what. I hope wala naman and sana magtuloy-tuloy na dito siya tumatambay sa may labas namin kasi feeling ko merong shade dito tapos bibigyan din namin siya ng tubig tsaka ng pagkain but hindi lagi sa pagkain. 4 yung aso namin so dun pa lang laspag na yung budget. Ano pa ba? So ayun lang. That's it for today guys. Thank you all for watching and see you again next time. Peace!